Wala na bang makakatalo kila Kuzan at Blackbeard? Bali sa recent episode nga ng anime nakita nating magpasikat ang grupo ng Blackbeard Pirates. Itong moment nga na to big deal para sa marami. Since huli nga nating nakitang lumaban itong grupo na to during Marineford War pa. Pagtapos nga neto nag-a-appear na lang sila sa iba't ibang arcs. Pero hindi naman sila lumalaban as a group. Yes, may mangilan-ngilan ngang lumalaban sa kanila individually. Gaya ni Burgess laban kay Sabo at itong si Shiryu laban kay Moria. Kaya naman sa video nga na to pag-uusapan natin sila. Pag-uusapan nga natin yung naganap sa episode 1093 ng anime. At para umpisahan nga itong topic natin mag-focus muna tayo sa isa sa pinaka nakakagulat na karakter na si Van Agur. Sa recent episode nga sa dalawang events natin nakita itong si Van Agur. Una sa laban nila sa Hearts Pirates at ikalawa yung inadapt na cover page in chapter 1062 to 1064, which is yung pagsugod nila Kuzan sa Whole Cake Island. Ang kapansin-pansin nga sa karakter na itong si Van Agur napaka-cold niya. Focus nga siya at seryoso sa kung ano man ang kinikilos niya. In short parang calculated nga ang lahat ng galaw niya. Dagdag mo pa nga itong kaka-acquire pa lang niya na Devil Fruit na Warp Fruit. Masasabi nga natin na isa itong si Van Agur sa may pinakamalakas na depensa ngayon. Since kaya nga niyang i-teleport ang sarili niya pati na ang ibang tao sa kung saan man niya gustuhin. Ngayon dito na nga papasok itong si Usopp. Alam naman nating lahat na matagal nang usap-usapan itong napipintong matchup nila. So sa tanong nga kung paanong matatalo ni Usopp itong si Van Agur, ang sagot nga lang dito syempre yung Advanced Observation Haki. During Dressrosa arc nga na-awake na ni Usopp itong Basic Observation Haki. Bale ang idea nga dito bago pa makapag-teleport itong si Van Agur malalaman na ni Usopp yung lokasyon niya gamit ang Advanced Observation Haki. Kumbaga ipipredict niya kung saan pupunta itong si Van Agur. At sa ganong way nga I'm sure na mas makakalamang siya sa laban. Pero kilala naman natin si Usopp, 'di ba? Natatalo nga niya yung mga kalaban niya sa pinaka-unconventional way. Gaya ng pagtalo niya kay Chu gamit ang alak, yung pagtalo niya kay Perona gamit itong peking martilyo, at itong pagtalo niya kay Sugar gamit yung mukha niya. Kaya naman I'm sure na sa ganitong way niya rin matatalo itong si Van Agur. Sa paraan na lahat tayo hindi natin may isip. Sa tanong nga kung kailan ma-awake ni Usopp itong advanced version ng observation haki niya, I hope na mangyari na nga yan ngayong Elbaf arc. Anyway, ngayon mapunta naman tayo kay Kuzan. Sa recent episode nga isa itong scene na to sa pinaka nakakakilabot. Yung aura nga ni Kuzan sa scene na to yung parang may gumising sa demonyong version niya. Malamang gaya ko na-impress din kayo sa ipinakitang atake ni Kuzan kay Charlotte Cracker. Imagine guys itong tinutukoy nga natin na Charlotte Cracker ito yung isa sa commanders ni Big Mom. Nahirapan nga ng konti si Luffy sa kanya. At the fact nga na binisik lang ni Kuzan itong si Charlotte Cracker disproves na ibang level talaga itong lakas ni Kuzan. Sa tingin ko nga preparation itong scene na to. Preparation para sa nalalapit na laban ni Kuzan kay Garp. Kumbaga pinapataas ng scene na to yung expectations natin kay Kuzan. Para nga naman once na ipalabas na itong laban niya kay Garp hindi na tayo magtaka na matatalo niya to. Ngayon mapunta naman tayo sa nangyaring laban ng Hearts Pirates at Blackbeard Pirates. So marami pa nga rin ang naguguluhan sa ipinapakitang animation sa anime ng Conqueror Saki or ng Color of Conquerors. Marami pa nga rin nagtataka kung may Conqueror Saki ba si ganito o si ganyan. At sa latest episode nga umiingay na naman itong debate na to. Since meron ngang ipinakitang red lightning effects nung time na nag-transform si Trafalgar Law at nung time rin na umatake itong si Blackbeard. Bale gaya nga ng sinabi ko sa isa sa mga video natin, which is kung hindi nyo pa pala napapanood I suggest na panoorin nyo na. Hindi nga porket may lightning effects ibig sabihin na kaagad noon nagtataglay na ng Conqueror Saki ang isang karakter. As long as hindi nga kino-confirm ni Oda hindi tayo pwedeng mag-assume na isang Conqueror Saki user na kaagad ang isang tao. Itong lightning effects nga na ipinapakita pwedeng bunga lang ng evolution ng pagdodrawing ni Oda. Nakita na rin naman natin yan before time skip at after time skip. During Marineford War nga napakaraming karakter ang gumagamit ng armament haki. Pero may nakita ba kayong naging black ang kamay o paa habang ginagamit ito? Di ba wala? Pero
Pero pagtapos nga ng time skip mas nadidistinguish na natin kung gumagamit ba ang isang karakter ng armament haki o hindi. At sa pamamagitan nga yan ng visual na nagiging itim yung parte ng mga katawan nila. Bali ito nga yung tinutukoy kong evolution ng pagdodrawing ni Oda. Mas nadidistinguish na nga natin ngayon kung gumagamit ba ng simpleng haki ang isang karakter sa pamamagitan ng lightning effects na to. At itong simpleng haki nga na to yung inexplain ni Trafalgar Law. Sinabi nga niya na kaya niya daw naninegate itong contagious disease na ibinato sa kanya ni Dokyu dahil sa mas malakas daw ang haki niya kesa dito. So marami na nga ang nakakalimot sa basic haki. Wala nga siya sa kategory ng tatlong types ng haki. Kumbaga ito yung pinaka foundation. So ito nga yung ginamit ni Trafalgar Law kaya niya na-negate itong atake sa kanya ni Dokyu. Simple mas malakas lang ang basic haki niya kesa kay Dokyu. Sa part naman ni Blackbeard as expected nga sa current animation ng One Piece sobrang ganda nga ng ginawa nila sa effects ng atake ni Blackbeard. Yung vibes nga ng animation na to mahalin tulad ko sa atake ginawa ni King kay Zoro. Similar nga yung nararamdaman ko sa kanila. At speaking of vibes sa tuwing nakikita ko nga itong grupo ni Blackbeard parang sila nga yung nagpapaalala na pirate team nga pala itong One Piece. Kumbaga dahil sa napapalibutan na tayo ng mga samurai, robot, giants at kung ano-ano pa nakakalimutan nga natin na mga pirata pala sila. At si Blackbeard nga ang nagpapaalala sa atin neto. So kung sumusubaybay ka nga sa manga alam mo na yung mga mangyayari pagtapos ng episode na to. Ang magiging tanong na nga lang ngayon ano kaya ang totoong motibo ni Kuzan? Buong puso na ba siyang umalyansa sa Blackbeard Pirates? O meron siyang long-term plan na ultimo itong dati niyang teacher na si Garp nagawa pa niyang isakripisyo? Bali overall nga isang solid na episode itong episode 1093. Nabusog nga yung mata natin sa animation. Ang next na laban na nga naaabangan natin itong Eustace Kid versus Shanks na. At I'm sure na gaya ng ipinakita sa episode na to mabibilib rin tayo once na makita na natin itong laban na to. May laban nga ba? De joke lang. Anyway, ayan na nga yung review natin para sa latest episode netong anime. At sana natripan nyo. Kung gusto nyo pa nga na i-review natin yung mga latest episode sa anime sabihin nyo lang. At gagawa ulit tayo. Kung na-enjoy nyo naman itong topic natin wag ka nang mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!